Wala daw akong alam. Tama naman sila eh. Wala akong alam na mang-api ng kapwa ko. Wala akong alam na mang-isa ang bawat Pilipino. At wala akong alam na magnakaw sa gobyerno. Kapag ang isang entertainment icon ay pumasok sa politika, sapat ba ang kasikatan para manalo? Noong 2025, sinubukan ni Willie Revillame ang sagot at natalo siya. Pero bakit nga ba? Sa loob ng mahigit 2 dekada, halos araw-araw na pumapasok si Willie Revillame sa mga tahanan ng Pilipino tuwing tanghali. Para sa ilan, siya ang Kuya Will, ang taong nagbibigay ng pag-asa sa mahihirap. Para naman sa iba, siya ay simbolo ng kapangyarihang minsan ay sumobra. Mahal man o kinaiinisan, hindi maikakaila ang impluensya niya sa kulturang Pilipino. Ang pangalan niyang Willie Revillame ay kasing kahulugan ng tulong, saya at kontrobersya. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya. Ipinanganak noong January 27, 1961, anak ni Honorio Revillame at Myrna Buendia, si Willie ay hindi agad nakakita ng kasiguruhan sa buhay. Nag-aral siya ng pre-dentistry sa Centro Escolar University, ngunit hindi niya ito natapos. Mas pinili niyang sundan ang hilig sa musika at entertainment, isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Noong dekada 80, drummer siya ng iba't ibang banda at pansamantalang sumali sa grupo kasama sina Randy Santiago. Sa simula, simple ang kanyang mundo, musika, pelikula at maliit na telebisyon. Pero sa likod ng bawat tawanan at kantahan, hinubog niya ang kakayahang makisalamuha sa masa. Ang prangkang paraan ng pakikipag-usap na kalaunan ay magiging trademark niya. Matagal siyang naging sidekick sa pelikula at telebisyon. Madalas pangalawa sa eksena, madalas katuwaan lang. Pero dito niya natutunan kung paano magpakita ng personality na madaling mahalin ng masa. Ang simpleng kwento, natural na pagpapatawa at kakayahang magpatawa sa sarili, ito ang pundasyon ng kanyang karera. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 1998, nang mapasama siya sa Magandang Tanghali Bayan, doon nagsimulang mabuo ang imaheng Kuya Will. Palaban, maingay, emosyonal, pero ramdam ng masa. Dito nagsimula ang kanyang direktang paraan ng pakikipag-usap sa audience. Isang estilo na kalaunan ay nagdala sa kanya sa rurok ng kasikatan. Noong 2005, inilunsad ang Wawawi. Hindi na lang ito basta variety show. Naging serbisyo publiko ito. Namimigay siya ng pera, bahay at iba pang tulong. Para sa masa, siya ang unang nagbigay ng pag-asa na maaring umangat kahit sandali. Ang mga catchphrases tulad ng "bigyan ng jacket yan" at mga kanta tulad ng "ikaw na nga" ay naging bahagi ng kultura ng masa. Everybody sing with me, come on! Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Pero kasabay ng kasikatan, dumating ang madilim na kabanata ng kanyang karir. Nauwi sa trahedya ang isa sanang masayang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Wawawi ng ABS-CBN. Noong 2006, naganap ang Ultra Stampede sa labas ng venue ng Wawawi Anniversary. Libo-libong tao ang nagtipon, umaasang makapasok at manalo sa premyo. Nauwi ito sa siksikan at kaguluhan na ikinamatay ng maraming tao. Isang trahedyang yumanig sa buong bansa at naging anino sa kanyang pangalan. Bagamat hindi siya personal na kinasuhan, malaki ang epekto nito sa kanyang imahe. Humarap si Willie sa publiko, humingi ng tawad at tumulong sa mga biktima. Para sa taga-suporta niya, ito ay malagim na aksidente. Para sa kritiko, simbolo ito ng sobrang hype at kakulangan sa kontrol. Hanggang ngayon, ang Stampede ay bahagi ng anino ng kanyang career, isang isyong hindi kailanman tuluyang nakalimutan. Sa kabila nito, nanatili ang kanyang kasikatan. Kaya niyang buhatin ang ratings ng buong istasyon. Kahit mawala sa free TV, nandyan ang digital platforms, Facebook, YouTube, live streams. Ang kanyang pangalan at mga kanta ay hindi nawawala sa kultura. Ngunit kasabay ng tagumpay, hindi nawala ang kontrobersya. Paulit-ulit na nag-viral ang mga video kung saan sinisigawan niya ang kanyang mga staff habang live ang programa. Para kay Willie, ito ay pagiging perfectionist at pagmamahal sa trabaho. Para sa iba, ito ay lantaran at hindi kinakailangang pagpapahiya.
May mga staff na nananatili dahil sa benepisyo at tulong na ibinibigay niya at may mga umaalis dahil hindi kinaya ang pressure. Hati ang opinyon ng publiko, bayani o bully. Dagdag pa rito, kumalat ang balitang nagbebenta siya ng mga property at luxury assets matapos ang eleksyon. Para sa kritiko, senyalis ito ng pagbagsak o paghihirap. Mariin itong itinanggi ni Willie. Ayon sa kanya, bahagi lamang ito ng pag-aayos ng investments at negosyo. Ngunit sa mata ng publiko, lalo itong nagdagdag ng tanong sa kanyang financial stability, lalo na nang pumasok siya sa politika. Noong 2025, tumakbo siya bilang independent candidate sa Senado. Para sa marami, tila panalo na siya. Sikat siya, kilala ng masa at may mahabang record ng pagtulong. Para kay Willie, natural lang ang pagtakbo. Ang ginagawa niya sa telebisyon ay gusto niyang dalhin sa gobyerno. Ngunit natalo siya, nagtapos sa ika-22 na pwesto. Maraming dahilan. Wala siyang karanasan sa politika, kaya nahirapan siyang ipakita sa publiko na kaya niyang hawakan ang gobyerno. Wala rin siyang malakas na political machinery sa mga probinsya. Nahati ang boto ng masa dahil maraming kapwa sikat na kandidato at may mga botante na nagduda sa kanyang kakayahan bilang mambabatas. Kahit sikat at mahal ng masa, malinaw na hindi sapat ang kasikatan para manalo sa eleksyon. Inamin ni Willie na nasaktan siya matapos ang pagkatalo. Sa una, naglabas siya ng emosyonal na pahayag at tinanong kung sapat ba ang 25 na taon niyang pagtulong sa mga Pilipino. Tila hindi na-appreciate ng publiko ang kanyang mga pagsisikap, kaya nagdesisyon siyang manahimik ng ilang buwan. Ngunit sa pagbabalik niya sa telebisyon ngayong 2026, sinasabi niyang tanggap na niya ang nangyari at itinuturing pa nga itong isang blessing in disguise. Alam mo, yan ang hirap sa politika. And I'm so blessed na hindi ako nanalo. Alam mo, yung dalawang leaders mo, pag hindi magkasundo, wasak na yan. Watak na yung bansa. Sa press conference para sa kanyang bagong show na Willionario, sinabi niya, parang nanalo pa ako dahil nakikita niya ang gulo at awayan sa Senado ngayon at napagtanto niyang baka hindi talaga siya para sa serbisyo publiko sa loob ng gobyerno. Mas pinili niyang tumulong sa masa sa pamamagitan ng entertainment, kung saan pakiramdam niya ay mas may power siyang magbigay ng saya ng walang kaaway. Sa personal na buhay, 2 beses nang ikinasal si Willie, parehong nauwi sa annulment. May mga anak sa iba't ibang relasyon, kabilang si Meryl Soriano. Isa sa pinakabinantayang relasyon niya ay kay Sugar Mercado, dating member ng Sex Bomb Girls at co-host niya sa Wawawin. Tumagal ang relasyon nila ng 7 taon pero nauwi sa hiwalayan. Ayon kay Willie, ang pagiging workaholic niya at ang hirap na paghihiwalay ng trabaho at personal na buhay ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nag-work ang relasyon. Alam mo naman sa privado siya masyado. And sabi ko nga, never ako nagsisi sa lahat na nangyari sa life ko. At aminado rin naman ako na minahal ko talaga yung tao. Nang sobra pa. Minahal mo. Pero naramdaman mo ba na naibalik sa'yo yun? Binahal ka rin? Oo naman. Lalo na yung 2 anak ko. At hanggang ngayon, hindi na maalis yun sa buhay namin ng mga anak ko. At sa puso na namin siya habang buhay. Ngayong 2026, bumalik si Willie Revillame sa kung saan siya pinakakomportable, sa telebisyon. Sa kanyang bagong show na Willionario, siya ang host, producer at may control sa creative direction. Ang bawat episode ay under ang kanyang direktang pangangasiwa, dahilan kung bakit minsan ay viral ang kanyang pagsigaw sa staff. Wala siyang girlfriend at mas pinili niyang ituon ang oras sa trabaho, sa kanyang mga anak, at sa patuloy na pagtulong sa masa sa paraan na alam niyang pinakamabisang gawin. Si Willie Revillame ay nananatiling isa sa pinaka-influential na personalidad sa showbiz. Kahit ilang kontrobersya ang dumating, patuloy siyang sinusubaybayan ng masa. Para sa kanya malinaw ang leksyon, maaring mahalin ng masa, ngunit hindi sapat ang kasikatan para manalo sa politika. Minahal siya ng publiko, kinwestiyon, hinusgahan ng balota at patuloy na pinag-uusapan. Sa bawat premyo na ibinibigay niya sa telebisyon, sa bawat viral na video, at sa bawat hakbang sa digital media, patuloy ang kanyang kwento, isang kwento ng kasikatan, kontrobersya, sakit at muling pagbangon.